nagbigay na ako sa inyo ng pahayag tungkol sa kalagayan ni Zaldico. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Zaldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Maraming salamat. Okay. Kalokohan yan. Kasi Iplug ko na as of, ito ha, tinitignan ko, I do not want to reveal too much confidentiality kasi merong attorney-client relation dyan, no? But as of 17, okay? 17 April, 10:34 a.m. my time, kumpirmado, wala sa kustodiya ng Czech authorities si Zaldico. Yeah. So, as of 10:34, ito. And ang prueba ko is a text message, no? So, wala po. Oh, how do I know? Wala. Eh, sasabihin ko na nga. May nakuha akong lawyer, pina-check ko, pinapuntahan ko. Okay? Itong lawyer na ito, which was formally retained by me, okay? Yes. Unang-una nag-confirm kung nasaan si Zaldico. Sa 16th, nandun siya sa dalawang lugar na ikaw mismo ang nagsabi na posibleng naroroon si Zaldico, na kumpirma. Pero pati sa'yo, hindi ko na sinabi kasi part of attorney-client yan. No? Tapos, the following day, pinuntahan. Confirmed. Wala na sa custody. Sandaling-sandali. Hindi nga siya na under custody. Ang proseso na pinagdaanan niya, pareho-pareho ng pinagdaanan ko sa airport ng Amsterdam. Inantay lang yung public prosecutor to decide kung sasampahan ng kaso. Walang kasong sinampa, hindi natin alam kung bakit. Okay? Hindi natin alam kung bakit. Si Marcos Jr. mismo nagkakalat ng fake news na may Portuguese passport daw si Zaldico. Hindi ko alam. Pero ako, mas consistent yung advice ko kay Zaldico na talagang dahil siya naman talaga ipapapatay ng gobyerno dahil siya ay ang whistleblower laban sa presidente, mas consistent na baka kumuha yan ng asylum. At ang asylum, ano na yan, full stop. He cannot be deported back to the Philippines until matapos yung proseso ng paghingi ng asylum. Yes. So dun sa statement ni Bangag spokes Marcos, mukhang kumakambyo na nga siya. 'Di ba? Cambio Nasabi niya talaga. Kasi nga, na time para, may right time para daw mapauwi si Zaldico. Pero yung una niyang post, talagang ginago niya yung taong bayan na nahuli na. Right? nahuli na. Yan ang sinabi. Nasa kustodiya ng Czech government at gumagawa na ng hakbang para mapauwi. Ngayon, tapos sinusugan pa yan ni John Vic Remulla. 1 to 3 weeks mapapauwi si Zaldico. Anong sabi ko? Mag-resign ako bilang abogado kung mapapauwi nila si Zaldico between 1 to 3 weeks. Dahil ang duda ko, tinanggap niya yung aking free legal advice. Walang bayad na maleta, walang bayad na basura na mag-asylum siya. Dahil meron talaga sayang dahilan para humingi ng asylum. Dahil kung ako, ipakukulong lang siya, ipagugurgur talaga siya. Pero kasi 'di ba, yun nga yung fake news ni John Vic na una sabi may golden visa si Zaldi. Tapos sinasabi nila ni John Vic na wala daw dalang dokumento dahil cancel na nga yung passport. Ikaw bilang abogado, dito sa paiba-ibang statement ni John Vic Remulla, paano mo siya i-assess sa mga statements niya? Hindi ko siya pakikinggan at all. Mag-abogado siya muna. Kasi hindi niya naintindihan yung proseso sa Pilipinas, hindi niya naintindihan ang proseso sa abroad. Okay? So, unang-una dapat alamin niya kung meron talagang Portuguese passport si Zaldico, do you think
he will be subject to any law enforcement incident involving his travel documents. Hindi dapat pinakita lang niya yung Portuguese passport at automatic na yon, freedom of movement yon. Posible At rin naman na mhm, baka meron siyang ibang passport, hindi lang niya dala-dala nung araw na yon. puwede rin, Pwede rin. Kaya puwede hindi siya rin. nakasuhan. Kasi kung talagang wala siyang passport, pwede talaga siyang nakasuhan at hanggang ngayon nakadetene sa Czech Republic, no? So Actually, hindi puwede natin rin alam na kung anong katotohanan talaga, pero pero puwede rin katulad sa'yo na pwede rin katulad ongoing ang sa akin. And this application is the niya. most likely na explanation. Yes, Asylum seeker ongoing. siya ngayon. Oo. Alam mo kasi, Yes. partner, ang asylum seeker, hindi yan ina-announce. Ako naman, I will take the liberty of saying, kaya ko lang naman inanunsyo yan. Sabi kasi ni VP doon sa unang araw na nandun kami sa Hague, paano natin na-explain na magkasama tayo? Eh, tagal mo nagtatago. Eh, di sasabihin ko totoo, mag-asylum ako. Kaya nga, ang sabi pa niya, o sige, hatid na kita sa asylum center mo. Yeah. So, Hindi, pero kaya she meant kaya nga well. Kasi master ng alam naman Tagalog, niya, kaya oh, she meant well. Alam naman kasi niya yung threat na sinabi sa akin, ang sabi kasi nung dating USEC, nakaklase ko pa yan ha, parang hindi kaklase, no? Ano ba yan? Alam niya kung sino na siya, no? aha, Nakatikim lang maging USEC ng DFA, eh, pumasok sa utak yung kapangyarihan, no? Kaklase hmm, ko pa, ang yabang-yabang niya. Kakanselan namin ang passport niya. Now, normally, talagang pag sila mang passport mo, talagang subject ka to summary deportation. Kaya nga, importante na right there and then, nag-asylum ako. Kaya nga nagtataka ako kung bakit itong korte sa hukuman, eh kinancel ang passport ko dahil ako daw ay fugitive from justice. Eh sumalosep, ano ba yan? Marso pa lang nag-file na ako ng asylum sa Netherlands. March 19 to be precise, no? Dahil nga sinabi ng March 17 na ako ay kakansela ng passport ng isang USEC ng DFA, no? So, noon pa lang, March pa lang, eh, asylum seeker na ako. Eh, yung information na i-file, Setyembre na ata. Paano ako magiging fugitive from justice? Buwan-buwan ang nakalipas, ako'y asylum seeker na, no? Bago nagkaroon ng information against me. Anyway, kaya ko yan sinasabi, kasi siguro partner sabihin ko na sa'yo, kakasumpa ko lang at papunta na sa Pilipinas ang petition ko for certiorari laban sa desisyon ng Regional Trial Court ng Pasig na kinansela ang aking passport dahil ako daw ay fugitive from justice. Dahil malinaw naman ang nakasulat doon sa passport law, eh, ikaw ay fugitive pag ikaw ay umiwas dahil sinampahan ka ng yes. information. No? At ang kaso ng Supreme Court, decided by the Supreme Court, eh, fugitive from justice, yung talagang tumakas na o tumatangkang tumakas after maisampang information. Eh ito, Setyembre na isampang impormasyon, March pa lang. Mark March pa lang, eh ako'y naging asylum seeker na sa Netherlands, no? Netherlands, yeah. Hay naku And talaga. so nakikita ko dito ano, spokes, na na-check si Zaldy, yung documents na pinakita niya yung katulad sa'yo, possible. Tapos yun nga, possible tapos babalik siya kung saan yung first entry niya 'no, Oo, yung oo, kung oo. saan siya Well, na of pumasok course, kay gano'n Kenneth. lang naman ang gagawin do'n, eh, babalik lang siya kung saan siya nanggaling. He cannot be detained. So That's the most tinatanong plausible. That's the most plausible explanation, no? so kasi Mm. ako ang sinasabi ko, ang daming nagtatanong, "Nasaan si Zaldy?" Sabi ko, "Nagko-coffee lang, nag-e-enjoy." Gaya ko, kabiyahe-biyahe. So nag-e-enjoy lang si Hmm, Zaldy ko samantalang si Bangag talagang nagpupumilit kung paano niya ngayon kasi nag-backlash, eh. Kung paano niya ngayon saluin yung paano niya ngayon idepensa yung fake news niya. Kasi parang well, sinasabi niya sa video niya indefinite kung kailan mapapauwi si Zaldy. So meaning, talagang binabawi niya. Oo, oo. binabawi niya yung sinasabing mapapauwi sa lalong mabilis na panahon. So Oo. ang nakikita ko diyan spokes na, "Oo, indefinite mapapauwi namin." Pero sabi ko, "Kailan?" Wala namang specific date, 'di Mm. ba? So kaya Sunog ngayon gagawa siya ng sunog, paraan. oo, Yes, sunog sunog na na sunog. sunog. Na ang sinasabi nila, ni iba nga gagamit siya ng diplomatic channel. So ano 'to, babayaran niya ng male-maleta yung mga diplomats para dukutin si Zaldy pauwi?
What do you Alam think? mo, mahirapan siya talagang kung nag-asylum si Saldico kasi dito sa Europa nagsimula yung karapatan ng asylum. At yan ay dahil nga doon sa karanasan ng mga Europeans noong pangalawang pandaigdigang digmaan na kung hindi sila lumayas doon sa mga lugar na pinanggalingan nila, napasama sila sa gas chamber ng um, Nazi regime no nung mga panahon na yon, no. So talagang sagrado itong karapatan ng asylum dito sa Europa. At alam na alam nila kung paano ipatupad yan. Yung karapatan ng right to non-refoulement, non-prosecution for illegal entry, and of course, the ban on deportation pabalik dun sa bansa na iyong linayasan. Yes. So ngayon, ang nilalabas din ng media, may mga abogado din na mga nagsasalita about sa red notice daw ni Saldico, na kung may red notice siya, so possible na with that diplomatic channel, chu-chu ay puwedeng mapauwi. Eh, wala ngang red notice si Saldico, 'di ba? Well, wala akong alam dyan kung meron siyang red notice o hindi. Pero kung meron man, pinag-aralan ko na kung ano ang European Union attitude towards the red notice. Hindi Okay. nila kinukonsiderang warrant of arrest yan. Kinakailangan meron pa rin order sa hukumang lokal bago sila makapag-extradite na isang tao, maski ang dahilan ay red notice ng Interpol. Hindi sila gagawa ng unilateral action just because may Interpol. Kaya nga nung panahon na kinidnap nila si Tatay Digong, yan ang palagi kong sinasabi. Hindi warrant of arrest ang internet red notice. That is just a request for cooperation. At hindi yan sinusunod ng mga European Union members dahil sa kanilang yun nga, yung European Convention on Human Rights, no? The right to due process. Kaya Mhm. kinakailangan dumaan muna yan sa lokal na hukuman. So, sa tingin mo, ano kaya ang mga susunod na hakbang nitong, bangag dahil sunog na nga siya sa kanyang, kasinungalingan. Even si John Vic Well, Remulla, 'di ba, una ikaw ang sinabing huhulihin ka niya personally. ewan ko, inaantay ko pa rin si John Vic, no? Wala naman, hindi naman dumarating, no? Anyway, kasi pag dumating siya, papalibre ako sa pinakamahal na restaurant na tinitignan ko lang sa labas at di ko mapasok. Bago niya ako Ah, hulihin o bago ko siya ipahuli dahil kapag ako tinangka niyang hulihin, papahuli ko naman siya, 'di ba? For kidnapping, 'di ba? Eh wala naman tayo sa Villamor eh. Kaya lang naman nila nakidnap si Tatay Digong dahil nasa Villamor sila, no? Pero yung pa lang, yung sa mga panahon na nangyari kay Tatay Digong, palagi ko nang sinasabi yan, ang red notice ng Interpol ay hindi warrant of arrest. Kinakailangan meron pa rin hukuman na mag-i-issue ng warrant of arrest. Lokal na yes. hukuman. Yes. Eh, yung Anong what binabanggit next? What next is, ayan na, lumalabas na ang katotohanan. Baka nga ginamit lang nila itong Zaltico issue kasi may mas malaking balita. Abay, Jennifer, 1,400 hectares gagamitin ng mga Amerikano bilang base militar. Walang bayad. At ang mga Amerikanong nasa loob ng tinatawag nilang Special Economic Zone, meron diplomatic immunity. Oh, partner, bakit ko sinasabi mas malaki ito? Kasi alam natin na pinagbabawal ang base militar sa atin kung walang tratado, duly ratified by the Philippine Senate, at saka recognized by the other party as a treaty, at saka kung kinakailangan, isusumite sa taong bayan para sa kanilang approval, no, sa isang plebisito. Pero ito, sinasabi nila, special economic zone daw. 2 years rent-free. Eh ano ba nangyayari ngayon sa Amerika? May gera. Ibig sabihin, yeah, dahil ang iniisip nila the next 2 years, gagamitin lang nila yung special economic zone for the next 2 years habang nandyan ang gera. Ano ba po pwedeng gawin nila? Sabi nila, economic zone. Ay po pwedeng nilang gawin lahat ng mga bala, mga missiles, lahat ng mga computer chips na kinakailangan para sa kanilang mga missiles dito sa Pilipinas. Bakit? Kasi natatakot sila, yung mga microchips na yan na ngayon ginagawa sa Taiwan, pag lumusob ang China at inoccupy muli ang Taiwan, dahil yan naman talaga ay kabahagi ng China, mawawala yung access nila doon sa mga computer chips. Kaya nagmabadali sila ngayon na gumawa ng alternatibo para sa mga microchips na gagamitin nila para sa mga missiles nila. Pilipinas yan. Na bakit ko sinasabi na base military niyan? Kasi meron ng digmaang nangyayari. Ngayon, sa mhm. international humanitarian law, hindi ibig sabihin na sundalo at tangki lang ang involved sa gera. Lahat ng mga gawain that will contribute by its very nature or purpose and object will contribute to the military effort is considered military and part of active hostilities. So yung mga paggagawa ng mga
chips para sa mga missiles, mga bala, lahat yan military undertaking, dahilan para atakihin pa rin yan ng Iran o di naman kaya ng China kung ang gulo ay sa panig ng Amerika at sa China. And for all intents and purposes, base militar yan. Kasi miski tinatawag nilang special economic zone, by its very nature, object, or purpose, it will contribute to the war effort that is ongoing now, no, sa panig ng US at saka ng Iran. Tingin ko Yeah. yan yung mas malaking balita na tinatakban nitong kulokoy na bangag na ito. Dahil talagang kakalagkarin niya tayo. At ito ay napakalaki, 1,400 hectares, 4,000 acres. Special economic zone daw sa panahon na merong ongoing gera between US and Iran. Yeah. Merong merong balita for 4 minutes. Teka, Yan nga yung 4 balita. minutes. Yan yung Ito, no. Merong balita patungkol kay Zaldico, ito, bago mm, 'to. I don't know kung oh, nabasa mo na 'to. Ang sabi dito, they can use the provision of the UNCAC, UNCAC. The Philippines could invoke a United Nations Anti-Corruption Treaty in its bid to bring fugitive former lawmaker Zaldico, sabi dito ng news, back to the country. Sabi daw ng law expert. Anong opinion mo diyan? ewan ko kung sino law expert yan. I don't think he knows what he's talking about. Basta Sino hindi ba? pa nadedesisyonan ng isang asylum application, walang Ralph makakagalaw sa isang Sarmiento. asylum seeker. Ralph Sarmiento Okay? daw. Mm. Ewan ko kung sino yan talagang, sino yan. No? Hindi ko kilala kung sino yan. Ano, Pero, lawyer Ralph Sarmiento noted. That, well, taga Bacolod, Lasal Bacolod. Well, kilala ko pala siya, pero I'm sorry, Ralph, but the right to asylum will prevail. yep. Lalong-lalo na napatunayan na ni Zaldico na siya ay isang whistleblower na. Dahil talagang ang kanyang nature of testimony ay ang presidente, Bongbong Marcos, ang mastermind sa korupsyon. Dapat lahat tayo nang gamitin natin. Bongbong Marcos, mastermind ng korupsyon sa Pilipinas. At mastermind sa mga fake news. At mastermind din ng fake news. 'Di ba? Masyado talaga yung propaganda na ginawa nila. Talagang excited si Bangag nung pinost na nahuli na si Zaldico. Tapos yung mga Oh tao my. talagang naniwala. So ngayon nga, sunog na sunog siya, nag-backlash talaga sa kanya. So anong pwede Oh. mo ma-advise kay Bangag? Uulitin, hayaan mo na yung iyong spokesperson na talagang fake news queen ang magkalat ng fake news. Alam mo kung bakit? Kaya, Nasasaktan ako eh. Kahit hate na hate natin siya, presidente pa rin siya eh. Hindi ko matanggap na yung presidente ng Pilipinas talagang fake news purveyor. Di ba? Kahit at saka, papano, hindi natin matake na ayaw man natin sa kanya, siya pa rin presidente. Bakit siya pa yung number 1 fake news spreader? Hayaan na niya si Claire Castro kasi si Claire naman, alam ng lahat, puro fake news. Bakit hindi niya pinagsalita si Claire at siya pa nagsalita? Di ba? Ay paano yan? yeah, Sunog siya. bakit siya pa mag-announce? Oo. Diba?